Imbis na ginhawa, perwisyo pa raw ang idinudulot ng mga proyekto panlaban sa baha ng MMDA. Sa pagsusuri ng Commission on Audit, aabot sa halos 180 milyong pisong halaga ng mga proyekto ang hindi natapos mula 2014 hanggang 2016. Yan ang tinutukan ni Rafi Timan. Likas na bahain ang bahaging ito ng Pasong Tamo malapit sa JP Rizal sa Makati City tuwing tag-ulan. Kaya naman ang mga residente rito, tuwang-tuwa umano nang simula noong nakaraang taon ang Drainage Improvement Project. Base sa kalatas na ito tungkol sa proyekto, Agosto noong nakaraang taon pa ito dapat natapos. Pero mag-iisang taon na, hindi pa ito nakukumpleto. Malaking tulong sana to. Oo, kung natuloy na yan, siguro wala nang baha dito kasi malalim yan eh. Pero dahil hindi natapos, baha pa rin. Baha talaga, oo. Ang isa pang bahagi ng flood control project sa Pasong Tamo pa rin, perwisyo umano at hindi ginhawa ang idinudulot ng hindi pa rin matapos-tapos na proyekto. Hindi po perwisyo, sobrang perwisyo po yung nadudulot. Lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan, nagpuputek, nagkukos din ho yan ng mga sakit sa mga bata, sa mga dumadaan, tsaka po yan perwisyo sa negosyo. Ang mga proyektong ito bahagi lang ng 44 na flood control projects ng MMDA sa Makati City, Manila at Quezon City na hindi natapos ay tinakdang schedule. Base sa ginawang pagsusuri ng Commission on Audit, aabot umano sa 178 million pesos ang kabuang halaga ng mga proyektong hindi natapos mula 2014 hanggang 2016. Ang dahilan, kulang-kulang na plano at kawalan umano ng koordinasyon sa DPWH, mga kaukulang local government units at ahensya ng gobyerno. Base sa report ng COA, ang idinahilan umanong delay ng MMDA ay ang pagkakaroon ng mga bagyo, relokasyon ng informal settlers, kawalan ng permit mula sa mga LGU, barangay at concerned agencies at overlapping ng proyekto sa mga ginagawa ng DPWH. Rekomendasyon ng COA dapat paigtingin ng concerned agencies ang kanilang koordinasyon para maplansya agad ang mga issue ng informal settlers at mga permits bago pa magsimula ang proyekto para maiwasan ang mga ganitong problema. Ang MMDA tumanggi munang magbigay ng pahayag dahil pinag-aaralan pa rin nila ang report ng COA. Kaya naman ang mga tulad nila Roger at Kimberly, sa halip na mapanatag ng loob ngayong panahon na uli ng tag-ulan, tuloy ang pagtitiis, patuloy ang pangamba dahil sa banta ng baha. Rafi Timan, nakatutok, 24 oras.